na Sadyang. And my Sadyangnim. Sadyangnim! Sadyangnim! Sadyangnim daw. Sadyangnim. Sadyangnim. Sadyangnim, let's go! Oh my God! Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, parehong nag-post ang Kathleen mga kasamberos ng kanilang panibagong endorsements. Grabe, binibisi ng Kathleen mga kasamberos ang kanilang mga sarili sa kaliwat ka ng projects and trabaho, no? Kasi nasa waiting season sila. Si Pops Alden, sige, unahin ko natin si Ma'am Catherine mga kasambreros. Nag-post siya, sabi ko na nga ba, magpo-post ulit ito si Ma'am Catherine ng Nutri-Chunks mga kasambreros, kasi magkasabay lang naman sila niyan dito isa lang yung mga personal mga kasambreros na gumagawa ng ng kanilang endorsements mga kasambreros sa Nutri-Chunks at saka Alpha Pro Dog Food mga kasambreros. So Pure Foods ito, pagkain naman ito mga kasambreros na ulam, no? Yung mga steak, yung tocino, longganisa, carne norte and so on. So parang breakfast mode ang dito mga kasus, no? Pang breakfast na mga ulam. So chiksilog, tosilog and so on mga kasambreros. So sabi niya dito is ang bagong nagpapasabik ng bawat araw ko, Pure Foods Pinoy Favorites, silog, sabi nga nun. So sinangagay itlog mga kasambreros, #Pure Foods Pinoy Favorites at purefoods.pinoy. So grabe no, busy. Naka-blue si Mrs. Falkers. Naka-blue pa. Alam ko nga no, blue parati yung suot ni Ma'am Catherine dito. Suot niya yung favorite color ni Phenomenal Box Office King mga kasambreros. Bakit kaya blue? Hindi kaya baka sa Pure Foods kasi blue yung kulay mga kasambreros, di ba? Yung Nutri-Chunks, yung mga dog foods na ginagawa nila ay naka-blue rin sila mga kasambreros, most of the time blue at saka white, no? Yun. So kasi favorite color ni Phenomenal Box Office King mga kasambreros. So bagong ito, parang ads na naman mga kasambreros. ang kulit ni Nicotring dito parang nilalaro nilang parati yung yung mga endorsements mga kasambreros. Syempre sanay na naman siya. And then si Phenomenal Box Office King hindi nagpahuli, nag-post din ng yung sa kanya naman ay cellphone mga kasambreros, no? So nasa bahay lang siya dito. Tapos bakit may orchids dito, Pops Alden? So ito po ay Vivo endorsement niya mga kasambreros. So kasi siya 'di ba ang endorser ng Vivo, si Ma'am Catherine naman ang Realme. Sabi niya dito sa kanyang post sa Vivo, powering through the hustle with zero hassle, from rehearsals to meetings and everything between, staying ahead makes all the difference. My ultra slim Vivo X Fold 5. So ito yung kanyang brand or kanyang model mga kasambreros. Moves as fast as I do, easy to unfold for work, seamless to told or to fold for everyday ease. It's built to match my daily grind. What makes it even better, its 600 or 6,000 mAh Blue Volt battery keeps me powered up non-stop. So yun, naka-hashtag yung Vivo X Fold 5. So para sa ng Catherine, naka-limited din yung comment section nila mga kasambreros. So parang sina Ma'am Aubrey Carampel at saka si Sir Christopher Martin parang bumati at saka nag-congrats dito sa kanya mga kasambreros, no? So ito po ay parang congratulations nila mga kasambreros. So ang kulit, no? Si Pops Alden nag-cellphone mga kasambreros, naka-block siya. Tapos of course, no, ang kanya mga gadgets at ginagamit sa trabaho. And then ito, sobrang lupit ni Pops Alden dito mga. So pinakauna niyang 100 kilometer na pagbabike, grabe mga kasambreros. So grabe ka Pops Alden, talagang siguro gusto niya ma-achieve talaga yung sa Tour de France mga kasambreros, kasi hindi basta-basta yung din doon yung tawag dito, yung mga competitors mga kasambreros. Pero yung makasama lang siya sa Tour de France na yan ay talagang achievement na, kasi nga achieving goals muna, achieving individual goals muna ang Kathleen ngayon mga kasambreros. So kung anong gusto niya, yung Catherine. So yun ang kanilang ginagawa sa ngayon mga kasambreros, and that's totally okay, no? Kasi nga parehas lang single, they both enjoy their singleness mga kasambreros. So grabe, no? So ito compile ni Pops Alden. So Tanay Rizal,
Tanay Rizal, di ba taga Rizal si Ma'am Catherine? Sa Antipolo naman sa Pilila. Grabe. So parang sa direction pala ni Ma'am Catherine, no? Parang yun yung kanyang dinaanan din mga kasombreros. Grabe, no? Parang kung hindi ka talaga passionate na ganito, parang maboboring ka na ng kababike, na sobrang ano. Tapos pabalik na naman, di ba? Papunta dun, tapos pabalik na naman. So grabe mga kasombreros, no? Ang kanyang ginagawa na ito na bakit hindi siya pumapayat? Ba't hindi pumapayat, no? Si Sir Alden, siguro nasa lahi lang talaga nila. And then, so yun, no? And then ito, kagabi, sobrang kulit. Sobrang kulit. So, napakinggan ninyo. Sadyang name. Ang kulit talaga ni Phenomenal Box Office King kagabi. So, ito po ay compilation ng kanyang kakulitan mga kasombreros doon sa Stars on the Floor. Kasi nga, ang sadyang name ng mga kasombreros sa Korean, ibig sabihin po yan sa English ay my boss. So, ang ginawa niya dito, parang halos lahat ng mga ano, isang tinawag niya sa sadyang name, to sa salut-salut siya mga kasombreros. Kulit talaga. Alam mo yung parang bata na respectful, pero may konting kakulitan mga kasombreros. Parang 10 years old na naglalaro sa stage ng Stars on the Floor mga kasombreros. Iba ka talaga, no, Pops Alden. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros. Parang kinumpile ng isang Kathleen admin yung mga pictures at saka videos ng Kathleen mga kasombreros. May pareho silang mga special expression, yung bata pa sila hanggang sa tumanda sila, and so on mga kasombreros. So parang pinagtabi nila na sobrang cute at ang sobrang kulit mga kasombreros, no, ng mga Kathleen na pics mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros. Ito yung time na on this day, August 17, 2024. Tapos, ang ginawa dito kasi ng mga taga-Canada, nung nag-shoot nga sila, parang ginawa nilang tatay. Pinagtripan nila si Sir Alden. Tapos, ang ginawa nila ng mga tapos, ang ginawa ng mga fans doon ay hello Daddy Ethan. So, August 17, 2024, kung kayo na-recall, at nag-throwback ng malala ang mga Kathleenatics, mga kasombreros. So, ang cute ng kasi ang ginagawa ng mga iba doon, nung kasagsagan niya ng pinapabitbit nila ang Kathleen ng mga bata, tapos sasabihin sorry po, parang sabihin nila na, parang baby na nila, parang bagay magkaanak mga kasombreros ang Kathleen. Parang pinagkakatuwaan ba, parang pinagtitripan nila. Yung dalawa, game na game din naman sa paghahawak ng mga baby. Ayan. Mahilig din naman talaga sa bata. Lalo po si Ma'am Catherine. Talaga nakita ko dito yung pagkahilig niya talaga sa mga bata. Sobrang cute na cute siya sa mga bata at mga babies, mga kasombreros. Kung kaya pag pinapahawak sa kanila, ayan, game na game din naman si soon to be Mr. and Mrs. Falker. Falkerson mga kasombreros. So itong dalawang bata talaga yung hawak dito ni Sir Alden, no? Talagang sinagad niya yung dalawang babies mga kasombreros. So medyo payat pa si Sir Alden dito, no, sa sagsagan niya ng Hello Love Again nila mga kasombreros na shooting or pelikula mga kasombreros. And then ito, sobrang cute na ginawa ng isang fan dito, ng isang Kathleen fan din po mga kasombreros, no. Parang yung old pic ng Kathleen na naka-white sila during the kasagsagan nga ng promo ng Hello Love Again. Ay parang ginawa nilang parang animated rin mga kasombreros, no. Nakamaroon yung panloob ni Sir Alden, tapos yung itsura ay parang yung transition niya ay parang Korean na naman sila, tapos parang nasa isang event na casual mga kasombreros. So si Ma'am Catherine ay naka silver gray, tapos si Sir Alden ay naka tuxedo na kulay white mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros, this might be the last one. So si Pops Alden, parang may pinost sa kanyang Instagram, no? Parang lemon, parang ito yata yung kanyang yung kanyang iniinom sa umaga, lemon at saka tubig. Something like that mga kasombreros. Tapos morning ride, 105 kilometers yung naan dito, oh. Grabe. Tapos moving time, alas 4. Grabe, alas 4 pa lang na siya. Siyempre, mainit na kapag alas 8 na siya magsisimula mga kasombreros, no? Hanggang sa alas 10. So, 2 oras, for example.
So, one hour lang niya yung grabe, 105 kilometers. So, grabe kasi ang bilis ng Colnago mga kasombrero. Sa iba talaga pag branded. At saka mamahalin ng iyong bisikleta mga kasombrero. So, parang ito yung cleanser kasi ito, no? Yung lemon at saka yung tubig mga kasambreros, very effective siya. Pero kung acidic ka, ay medyo yung dosage niya, bawas-bawasan natin mga kasambreros. Talaga naging doktor dito. Talaga naging doktor dito, no? Alright. So actually, yan actually sa ating Kathleen items mga kasambreros, ha? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Isang maulang hapon po sa inyong lahat. Maulan-ulan po dito sa amin mga kasambreros. Keep safe everyone. Ngayon po ay Sunday. Blessed Sunday po sa bawat isa. Today is August 17 na po, no? Malapit na ang Pasko. And sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin ang title, Ordinaryong Tao. Proverbs 12 verse 9, Better to be an ordinary person with a servant than to be self-important but have no food. Nakakatawa ito na nakaka-touch na makaka-learn tayo ng lesson mga kasambreros. So, unang-una sa lahat, may kinumpara na naman, no, dalawang tao. Una, yung mga ordinaryo, no, na mga common mga tao, mga kasambreros, kumbaga pa, mga farmers, mga nasa lower class na mga tao sa society, kagaya natin, no? Yung mga taong mga humble, no? So yun talaga mga kasambreros, humility ang pinakaunang tinuturo dito mga kasambreros. Tapos yung mga tao naman na parang self-important, napakadelikado at parang ayaw natin makasama ang ganito mga tao mga kasambreros, yung pa-importante parati. Mga nakakatawang scenario sa social media, kunwari, no, yung mga skit at saka mga comedy na ginagawa ng mga tao. Yung may kaibigan kang sobrang pa-importante, tapos may mga gala kayo, for example, may pupuntahan kayo, tapos ito yung pinakahuling pinakahuling sumisipot sa venue kung saan magkikita. Tapos sila yung parang parating inaantay, sila yung parating mga gusto ng pa-special, no? Hindi naman sila special. Hindi, kidding aside mga kasambreros, yun po siya, no? Yung mga tao bang gusto nila parati sila importante, no? Ganon mga kasambreros. So mas mahalaga daw at mas mainam, mas mabuti mga kasambreros at pleasing sa harapan ng Panginoon ang mga taong yung simple lang ba, no? Humble, ordinary man sila mga kasambreros sa paningin ng tao, but they're special and more pleasing at natutuwa ang Panginoon sa kanilang mga buhay. So Proverbs 12:9 is about living a righteous and content life, no? Yung mga taong kontento, which is equal to mga ordinary na mga common people, where one's actions are honest and aligned with the teachings of God, leading to fulfillment and peace. So, ganun mga kasamaras, dito sa probinsya, no, kasi itong setting talaga namin dito ay probinsya talaga mga kasambreros. Merong palayan sa kabilang dako, merong sagingan, merong mga taniman, may mga gulayan, and so on mga kasambreros. So, kung kaya tayo po ay talaga nakaka-relate dito sa verse na ito mga kasambreros, kasi tayo mga simpleng mamamayan, mga ordinaryo at saka humble na mamamayan mga kasambreros sa ating lugar. So sabi dito, pero ang ano kasi dito ay may servant, ibig sabihin simpleng tao, humble siya pero mayaman pala, no? Kasi nga may servant siya, no? Meron siyang katulong, meron siyang katuwang sa buhay mga kasambreros. So pwede rin pong ganun. So yung mga taong pa self-important, nag-iisa yan sila kasi nga ayaw ng mga tao sa kanila na makasama kasi nga importante sila parating. Selfishness kasi yun mga kasambreros, if you're always wanted to be important, kapag gusto mo parating ang atensyon nasa sayo, parating ikaw ang pinupuri, ikaw ang parating ang atensyon ng mga tao nasa sayo. So, kung pa nagli-lead yan sa selfishness, hindi sa contentment, no? Na kung mapa-pleasing sa harapan ng Panginoon mga kasambreros ang taong kontento sa buhay. Kasi kapag hindi ka kontento, kung pa nakakalimutan mo magpasalamat kasi ito lang. So, kung ang kunwari ulam nyo ganito lang, so imbis na magpasalamat ay nagreklamo ka pa, so ang Diyos mo at saka ang Diyos natin at ang magulang mo at ang nag-prepare ng pagkain iyon ay hindi na gaganahan pa na mag-prepare next time kasi imbis na magpasalamat ay nagreklamo ka pa. So pinapatay ng discontentment, no, dissatisfaction mga kasambreros, yung mga taong hindi sila
kontento, pinapatay nito yung spirit of gratitude. Okay? Spirit of gratefulness, mga customers, na imbis na magiging grateful ka sana, magpasalamat ka pa. So, imbis na magpasalamat ay nagreklamo ka pa. So, pinapatay ng, kasi nga hindi ka kontento. No? Naghahanap ka pa ng iba, naghahanap ka ng better. So, sana ikaw na lang ready na pagkain. Hindi, kidding aside mga customers, again po, no, ang verse na ito ay nag-highlight ng kahalagahan ng humility. No, yun po mga customers. And the value of having true support versus mere appearances. So, yun nga, no, kahit ordinaryong tao ka, kung may kasama ka sa buhay, no, hindi ka nag-iisa, mas maganda kasi nga kapag nagkasakit ka, for example, o kailangan mo ng tulong, so meron kang matatawag. Whereas, kapag self-important ka kapag selfish ka mga customers at ka lang mag-isa, pag nahirapan ka ay wala kang matatawag mga kasembreros. So sabi dito, it emphasizes that it's better to have a humble position in society but still have the assistance and care of others than to portray oneself as important and influential while lacking basic necessities. So may mga taong ganun no? Mayaman sila pero ayaw ng taas sa nila because sa naugali nga mga kasembreros. It questions the significance of status and pride when one's basic needs are not being met. So imagine if you were in a position where you were constantly trying to impress others and maintain a facade of importance, yet you were struggling to even have enough food to eat. So pagkunwari, no, papasok din dito mga kasamaras ang pagkukunwari na akala mo mayaman hindi pala, akala mo okay hindi pala, akala mo magaling hindi pala, akala mo ay kung paano nagsistand out ay hindi pala, akala mo kaya niyang gawin hindi pala. So delikado ito mga kasembreros kasi in the end ay ikaw din ang magsasuffer kapag you're living in a life that's full of deceit, no, panlilinlang at saka pagkukunwari mga kasembreros. And ang verse na ito ay nag-highlight nag-challenge sa atin mga kasembreros na let's reflect our priorities sa buhay kasi may mga tao na mas pinahalagahan nila yung mga material things, mas okay na sa kanila na maraming pera kaysa sa mag-away. Mas okay na sa kanila mag-away sila ng pamilya nila, magkaroon lang sila ng maraming pera, magkamal lang sila ng maraming properties, maangkin lang yung ganito, maangkin lang yan. So, bahala na mag-away sila. So, may mga ganong mga pamilya, mga kasamaras na sineset aside nila at mas priority nila ang material things, ang pera over their relationships na dapat ay mas mahalaga mga kasambreros. Kasi kung meron kayong love, meron kayong good relationship mga kasambreros, mapasusunod na lang yung mga plano na mabuti, and then yung outcome nun, ang results nun, ay lahat kayo na magiging medyo hayahay mga kasambreros. So magbe-benefit kayo kasi nga meron kayong love sa bawat isa, kung united kayo, hindi kayo nag-aaway-away dahil sa pera. So ang pera, nagiging blessing yan kapag ang mga tao ay nagpapasalamat, nagiging united, nagiging peaceful, nagiging loving, nagtutulungan sa bawat isa. Nagiging sumpa lang ang pera at kayamanan kapag nagiging dahilan na ito ng pag-aaway-away mga kasembreros. So dapat po maintindihan natin yan. So ang Proverbs 12:9 ay of course written by the wisest man or the wisest king mga kasembreros, King Solomon, na anak ni Haring David, delves into the contrasting dynamics of humility and pride. It represents, or ang verse na ito ay it presents a thought-provoking comparison between being humble, nobody, with the ability to serve others and pretending to be a significant somebody. So, ano yan nobody versus somebody. So, kapag ang tao ay kahit na Sir Alden, no, talagang example talaga siya ng modelo talaga si Sir Alden Richards mga kasambreros ng pagiging humble na pag sabi nga box office king, Asia's multimedia star. So, parang gusto niya pang magtago mga kasambreros at saka ayaw na marinig yung ganong mga compliment. Pero yun nga, no, talagang example siya ng humility na the more you are being humble, the more that you are being lifted up mga kasambreros. So the dichotomy underscores the intrinsic value of humility in the perils of pride that resonate across time and culture. So dichotomy, ibig sabihin ng dichotomy, dalawang bahagi, no, nahati ito sa dalawa, humble and then yung prideful, tapos yung ordinary versus yung mga taong paimportante mga kasembreros. And ang phrase dito na better to be an ordinary, or sa ibang version ay nobody mga kasembreros and yet have a servant,
encapsulates the essence of humility, emphasizing the worth of a modest life enriched by the capacity to support oneself and others. So parang kang ordinaryong tao pero you are supporting other people. Parang ordinaryong tao ka lang pero tumutulong ka pa sa iba. So parang ganun mga kasasabi. Kumpara mo sa mayaman na parang ayaw nilang tumulong kasi nga mas mababawasan ang kanilang kayamanan. So meron mga taong ganun mga kasembreros, no? Pero yun nga, sa atin na nakakarinig ng gospel, let's apply na maging humble, no? It's better to be nobody pero meron kang tinutulungan, parang fulfilled ka, may purpose ang buhay mo, over dun sa mga taong importante na sobrang parang pag dumating akala mo mag-gobernador at saka mayor. Pag dumating parang gusto mo sa mga magkakaibigan at saka sa mga companies, for example, sa opisina, parang akala mo manager sila, hindi naman pa. So parang they're acting like they're supervisors and managers but they are not. So parang ganun mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Word of God, ha? No, pagpapalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, mga kasembreros, na it's better to be ordinary and nobody, na meron tayong katuwang at saka sinusuportahan at katulong sa buhay over dun sa mga ma-pride at diskontento. In Jesus' name I pray, amen and amen. See you sa next segment mga surasan pa. Alam po, I love you all.